Hi guys, and welcome back to Carriage Philippines. So sa video na to po, gawin natin ang weekly horoscope para po sa merong Sun, Moon, at Rising sign na Virgo. Tandaan po natin yung mga readings po natin. They are for guidance purposes. May free will po tayo. Use it wisely. At this is for October, yes, Mikay? October 7 hanggang 13. And kung hindi niyo po alam kung ano po yung sun, moon, at rising sign niyo po, importante po ito. Sa dulo po ng video natin, meron po tayong link para dito. At again, tandaan natin yung mga readings po there for guidance purposes. Use your free will wisely. Ngayon po, kung kailangan niyo po magpaset po ng private readings or spell works tool po ng prosperity or vanishing, pwede niyo po ako i-message sa aking personal Facebook page. The link is in the description sa baba. At sa nais po na suportahan po ang ating channel para lumago pa po tayo, pwede po kayong mag-click ng join button o ng thanks button or for donation, pwede po via GCash or Maya. Number is in the bottom of the screen. Kamusta ka, Virgo? We have here the Empress and number 6, not for you. Now, Empress. Empress kasi, this is a symbol, ano siya eh, it symbolizes femininity, the feminine side, ang babae. Actually, nagsisymbol din siya ng motherhood. Ngayon, sa original designs nito, tulad ng rider, meron yung babae nakahiga, nakaupo siya sa tapos sa likod niya parang garden, may river, tapos may shield doon na may symbol ng planet Venus. Venus is actually tinatawag siya, di ba, planet of love. So, it's also governed by the planet Venus, which means po, it's about love and acceptance, the feminine side, emotions, and we have here not for you. Ayun. Well, mukhang medyo specific group of people to na sa reading. Kasi, ito lang ha, yung mga nagtatanong is, tapos na ba kami talaga? Ending na ba na talaga to? Pero again, this is not just for romantic ha. Pwedeng professional to, or sa friendship nyo. Pero unfortunately, yes, papunta na po kayo sa end of the line. Ando na po tayo sa end of the road na tinatawag. And the universe is actually giving you a brand new start. Kaya pansin mo, Virgo, karamihan sa inyo, medyo hindi nagiging maganda yung flow in terms of romance nyo. Pero when it comes to other aspects, like sabi natin finances nyo, or yung health nyo, or sa ibang different opportunities, doon bumubukas. Doon nagkakaroon ng, tawag siyang breakthrough. Doon ka nagkakaroon ng breakthrough. Because dinadivert ng universe na eh. Papunta na sa ibang aspect yung energies mo. So this is the universe telling you na, hey, may iba akong gustong para sa iyo, sinasabi ng universe na mukhang hindi bet sa iyo to kasi nakikita mo na instead na yung connection, yung mga bagay na to nakakatulong, medyo nahihila ka pa pababa. Napupunta ka sa part na parang ikaw pa yung nadedehado. So, to save you, nakakaramdam ka na parang ikaw mismo yung parang nakikita mo na dumidistance ka na. Nakikita mo na parang umaayaw ka na. Nakikita mo na parang napapagod ka na. That's normal. Kasi, ano yun eh, meron tayong tinatawag na fight or flight na response. Kapag, di ba, pansin nyo, pag nagugulat ang isang tao, dalawa lang naging reaction niyan. Tatakbo, sila natatakot, yung flight, or fight. Di ba? May nanood ako mga video, yung ginulat, sinuntok, hinampas. So that's how those are the two reactions. And mukha ngayon, andun ka sa point na, for the flight na ang peg mo. At hindi kita masisisi. Kasi, andoon na self-preservation ang tina-target mo. Kaya siguro doon yung not for you. Kasi nagtatanong ka na, ano ba, tama na ba to? Deads na ba? Unfortunately, yes, it's a dead end situation na.
kung nasaan ka ngayon. Andun na tayo sa point na sabi ni universe, next chapter na tayo. Gawaan na tayo, ibang story naman. Hard to swallow, pero ganun eh. Next chapter na eh. Pero ano ba yung nakikip sa'yo? We have the three of wands and come to the edge. Ito yung crossing mo. So, three kasi, this is the number of communication. Wands naman, fire, passions and energies. Tapos, come to, pahawak ka tayo. Just come to the edge. Kita ba? Hindi. Come to the edge. Ayun. So, three kasi, ano na, siguro parang nagiging ano na lang, parang transactional na lang yung connections na meron ka. Na siguro may ano na eh, pagod na eh. Parang ang dami mong gustong hindi ka lang gusto eh. Ang dami mong kailangang gawin. Eh, nakikita mo na parang unti-unti, one door opens to another na hindi mo parang andun ka sa puto para kang panday. Di ba yung pag nakita kang panday, yung nangyari sa yung espada, nakababad dun sa apoy. Then pagkatanggal, saka pinopokpok habang mainit. Yung may kaya doon nakuha yung kasabihan, strike while the iron is hot. So, andun ka ngayon sa level na, or sa phase na, you're striking the iron while it is hot. At hindi kasi na maintindihan ng ibang tao na kailangan mo i-salvage yung mga oras na yun instead na nakikipag-usap ka or pupunta ka dito or what not, eh, or pinapahinga mo kasi may pagod ka din, syempre tao ka din naman. Andoon na ano, hindi nila ma-gets na kailangan mo maglagay ng boundaries. Yun yung minsan mahirap sa mga tao eh, kapag sobra silang nasanay. Hindi mo naman, in a way, kasalanan mo din, nasanay sila nandiyan ka palagi. Pero, andun kasi yung sense of immaturity nila na parang naging feeling nila, responsibilidad mo na dapat lagi ka nandiyan. Very wrong. 'Di ba? Di naman sa lahat ng oras dapat ever present tayo, Virgo, di ba? Siyempre, may iba mga priorities ka rin sa life. So, ano na lang na you're trying to keep it professional. Yung for this, kinikip mo na lang yung connection because dahil may pinagsamahan na lang. Kasi dahil naging maganda naman, kumbaga sinasaalang-alang mo yung mga magandang pakikitungo din sa'yo, sinasaalang-alang mo din yung magandang mga nagawa, yung mga naging, ano ba yung term natin? Naging ambag, yung mga tulong na hindi mo inaasahan na naibigay. At yun, syempre, andun din yung happiness na nadala, one way or the other. Pero, wala eh. Next chapter na talaga. Tingnan natin ano bang meron sa ano mo. Yung desire card mo. So, meron tayong Ten of Cups, tsaka by the book. So, si Ten kasi, ano siya, end of the cycle or start. Ayun na nga. Cups kasi, water, emotions in the heart. Tapos by the book. Ayan. Siguro gano'n 'no? Kaya sinasabihan din minsan ng mga tao na insensitive si Virgo. Kasi hindi nila nakikita yung ikaw na nakikita mo. Paano explain ko na mas maayos? Sabi nila, generally, ang Virgo are overthinkers, over-analytical. Grabe mag-isip. Yung mga posibilidad. Para kayo nagche-chess. Yung next 5 moves dapat meron sa utak niyo. Yung mga posibilidad, alam niyo na. So, dun yung nilalagay yung sarili niyo. Hindi kayong basta-basta lang na masabing, okay na 'to. Andoon na kalkulado. And you know that letting go of some person or this individual or people or 'tong gawain na 'to is kailangan. Dun papasok yung by the book. Kasi alam mo yung priority mo na. Alam mo yung kailangan mo unahin. Alam mo yung kailangan mo isaalang-alang. At alam mo yung kailangan mong bigyang pansin. Hindi mo masama yun eh. Actually, that's a good right thing to do. Kasi ang binibuild mo lang naman is yung future eh. Ang binibuild mo naman, sinesecure mo yung mga mangyayari kinabukasan.
sinisigurado mo na kumbaga ahead ka sa mga puwedeng mangyari. Kasi may mga bagay nangyari in the past na ayaw mo na sanang maulit kasi hindi siya masaya. Hindi naging maayos. Parang paano ba 'to? Kumbaga parang ganito, sabihin natin na nagkamali before in terms of handling finances at walang naitabi. So, ayaw mo naman na maulit 'yun. Ayaw mo na mangyari na gano'n yung sitwasyon. Kaya gumagawa ka ng paraan na ngayon pa lang yung mga posibleng mangyaring gano'ng bagay, pine-prevent mo na. Kaya, hindi makita ng ibang tao 'yun. Kaya nga minsan sabi nila, minsan 'pag magsasara ka ng isang chapter, may mga characters, may mga kaganapan sa dating chapter na hindi mo na kailangan dalhin sa bago. Parang 'di ba kung mga mahilig sa yung manonood sa'yo ng mga series na movies like yung Harry Potter 'di ba ah, yung isa sa mga gusto ko ito yung Divergent o yung Hunger Games, ayan Maze Runner. Lagi parang after the next movie, meron laging ano, may mga characters na hindi na dinadala. Kasi hindi na sila kailangan sa next part of the movie. So, andoon na gano'n yung ginagawa ng yun. Actually, gano'n ang gagawin mo ngayon kasi kailangan mong luwagan yung oras mo, eh. Kailangan mong luwagan yung situation mo, kailangan mong pagandahin yung kung nasaan ka man ngayon. And that is wala tayong magagawa. But kung ano yung kailangang gawin, yun yung kailangang gawin. It's all about understanding. Yung mga foundation mo kasi. Page of Cups tsaka A Change in the Wind. Page kasi this is the younger female energy. Si ano naman, si Cups is about emotions. Kasi water siya. Now, change in the wind, literal. At may mga magbabago. Nasanay ka naman na. Ang pangit ng term natin, yung parang nasanay na sa iwanan. So, pangit mong pakinggan, pero andon yung part na yun eh, na aware ka na hindi lahat ng bagay ay nagtatagal. Hindi lahat ng mga bagay ay pangmatagalan. Kasi sabi nga nung isang saying, the only constant is change. Ang tanging bagay na hindi magbabago ay ang pagbabago. Kaya open ka na sa mga ganong bagay. Hindi ka na nabibigla. Parang, oh, okay. Kasi in a way, ine-expect mo na. Kaya may mga plans ka. Ang problema, yung mga ibang nakapaligid sa'yo, hindi nila nage-gets yun. Siguro kasi pangit ng term ko. Kasi mababaw yung pag-iisip nila. Masyado silang nagpapadala sa emosyon nila. Masyado silang nagpapaapekto sa nangyari sa kanila, sa nakaraan na hindi sila natututo. Well, at least sa'yo, ikaw, natututo ka. Andoon yung point na tinatama mo yung mga bagay-bagay at hindi ka takot na magsimula ulit kahit mag-isa ka lang. Next chapter or next okey, so sa past mo, High Priestess tsaka Deep Knowing. Alam mo, gamitin mo ulit yung ano, kasi ginamit mo na siya before in the past, yung intuition mo na yung 'pag feeling mo may mali, pansin mo madalas meron 'no? Yung mga times na hindi mo pinansin, parang ano mo, parang sinasabi mo yung sarili mo na, "Ay hindi, baka ganito lang yun o baka ganyan lang." Kumbaga naghahanap ka ng explanation, yun yung nagkakaroon ka ng maling desisyon. High Priestess, this is related kasi sa card of the moon or sa planet of the moon, na yun, si High Priestess din kasi tungkol 'to sa intuition. Gamitin mo ulit ha, medyo iisantabi mo ulit yung pakikinig mo sa intuitions mo, eh. You need to listen to your intuitions. Kapag may naramdaman ka 'di ba before 'pag may naramdaman kang parang may mali towards another person or parang hindi mo gusto yung ganito, hindi mo tinutuloy kahit na yung nagbibigay ng advice sa'yo is pinagkakatiwalaan mo. It's the universe, eh, kasi minsan hindi mo tinitignan kung ano yung nakikita mo lang. Ang magandang ginagawa mo is pinapakiramdaman mo din. Yung tinatawag nilang kutob.
Yung kutob na yun sabi nila, it's actually yun yung universe na may sinasabi sa'yo. It's the universe telling you na, "Uy, Virgo, 'wag tayong syunga-syungaan. Hindi mo puwedeng dikitan 'yan, hindi ka puwedeng lumapit diyan kasi gan'to yung balak niyan or gan'to yung gusto niyan." So, andun yung punto na nabibigyan ka ng warning. Kaya ang ganda nga din, eh, 'di ba? Overthinker ka pero nagagamit mo siya in a positive way. Kasi yung 'pag nakaramdam ka na ng kutob, andoon na ginagamit mo yun para mag-imbestiga, "Wait lang, so may naramdaman ako hindi maganda towards this person, bakit kaya?" So yun na, for the NBI mode ka na. Inaalam mo na yung bawat sinasabi, yung bawat ginagawa, yung pamamaraan, bakit niya sinabi pamamaraan ng pagsasabi, papaano yung paraan ng pagsabi, personal ba, nag-message ba, pati yung mga salita, yung emosyon, habang kausap, habang nakatingin, gumaganon ba, nagaganon, lahat binabasa mo para maintindihan mo kung ano ba talaga yung sinasabi. Kasi nanghuhuli ka ng sinungaling, eh. Kasi nga 'di ba, ang priority natin is alagaan natin yung inner peace natin. Walang problema dun. Kaya medyo balik-balikan mo yung, intuition side, kinig-kinig ka din dun. Kasi 'di ba, ang dami mong in-end na chapters, with other people because of those incidents. At hindi ka nagsisi kasi alam mong tama yung mga naging desisyon mo. Ano bang future na ikaw ay perfect. Card of Death tsaka a leg up. So, si Card of Death kasi connected 'to kay zodiac sign na Scorpio. Scorpio is about metamorphosis. Actually, sa astrology tinatawag din siya na House of Death and Passion. Kaya huwag kang matakot, hindi dahil sabing death, eh, may masisigpay. Which hindi gano'n 'pag sinabi kasing death, ang lagi mong iisipin is yung parang caterpillar na magiging butterfly o yung buto ng isang bulaklak na namatay para maging punla na matatanim at sa tamang oras magiging halaman at puno din siya. Gayon, gano'n yung death para sa'yo. And it's also this is about health. So, these cards, ang development na nakikita ko mangyayari sa'yo is andun na ano, literal next chapter talaga. So, hindi ako magtataka na may magko-comment sa'yo next time na hiniwalay niyo na yung si gan'to or si best friend niyo nilayuan niyo na o andoon na tinigil niyo na yung gan'tong pinupuntahan niyong lugar or mga gawain niyong gan'to. Just because you're cutting and yung help na sinasabi dito, ikaw mismo yun. You are helping yourself. Ikaw mismo yung nagbibigay ng tulong sa sarili mo na, "Ay ano, pinapaalala mo, 'Virgo, hindi maganda 'yan, 'Pag" naalala ko tuloy yun, "'Pag dirty don't subo." 'Di ba? Parang gano'n. Natuto ka na ta's yeah, which is ibabalik mo din kasi yung yung paggamit mo ng intuition side mo na kung saan 'pag may nakikita ka ng red flag, hindi mo na isa-psychologize o hahanapan ng dahilan na baka gan'to, baka ganyan. 'Pag red flag, 'di ba? Huwag nating isipin baka red flag, ay baka naman fiesta lang ay baka naman carnival. No. 'Pag red flag talaga ano, choose your inner peace na agad tayo sa gano'ng aspeto. Kasi it is not worth it. Kasi kung bakit hindi worth it, kasi kung sila nga dedma sila, eh, hindi nila pinapakialaman na okey lang sila sa gano'ng sitwasyon, eh. Then that means kahit anong tulong ibigay mo din sa kanila, dedma din sila. Hindi na maa-appreciate yung help na ginagawa mo. So, 'wag na lang. Dun tayo sa mga tao na willing magpatulong, willing na tumanggap ng tulong. And isa sa mga kailangan mong tulungan is actually sarili mo. Kasi ano mo na 'to, eh, you are writing a new chapter in your life. And
Hindi natin kailangan ng bungad agad ng pagbukas ng chapter mo, eh, magulo agad ang mga bagay-bagay. It's a big no-no, kapatid. Ha? Helping is good. I have nothing against it kasi magandang pamamaraan yon to showcase ang love natin sa bawat isa. Pero lahat kasi may limit. Lahat kasi dapat may boundaries. Kasi nga sabi nga, lahat ng sobra ay tama ka? Masama. So, dun tayo sa point na hindi masama. Dun tayo sa parte na hindi tayo agrabyado. Dun tayo sa parte na kung saan, pangit ng term ko pero yun eh. Dun tayo sa parte na hindi ka naaabuso. Ay nako. Yes po. Yun, solution po yun. So, tingnan natin ano bang meron sa ano mo, physical environment mo. So, meron tayong Knight of Pentacles, saka Time to Go. Ang Knight, ang Knight kasi is the younger male energy. Si Pentacles naman, symbol siya na, come here, hindi ka pakilala. Nagulat siya. Ayan. And Pentacles kasi symbol siya ng Earth, anything about the physical. And time to go. Yung mga nagtatanong sa inyo, kung meron man na, tama ba ba yung ginagawa ko? Am I on the right track? Yung mga kasama ko pa bang tao, dapat ko pa ba silang kasama? Ito bang pinaimbestigahan ko o pinagdududahan ko, dapat ko ba pagdudahan? The answer to all of those are yes. Sabi ng card. Yung mga plano mo na yung iba sa inyo na may mga business, it's a yes. It's time for the expansion to start. And doon sa mga parang nag-iisip na kailangan ko na bang mag-level up para sa career ko, it's a yes as well. Andoon na alam mo naman yung mga kailangan mo sa life mo or mga kailangan mong gawin, yung mga kailangan mong idagdag, kumbaga self-achievements or self-improvements na kailangan mong gawin. It's all a yes, my dear. Kasi andoon yung punto na you're creating a new chapter. So, nasa next chapter na tayo. Bakit mo kailangang i-continue doon sa bagong chapter na to, yung mga bagay na hindi na nakakatulong sa'yo. Yung mga bagay na doon na lang. Remember, parang ganito yun eh. Life is an evolution. Bakit ka pinupush ng universe? It's an evolution eh. You need to evolve. You need to be a better version of yourself. You need to grow. You need to expand. Spread, sabi nga ni Mariah, spread your wings and prepare to fly. Parang butterfly lang. So this is a moment eh. Nakikita mo na yung mga bagay na yun eh. Andun lang na natatalo ka din ng fear mo, natatakot ka lang. Hindi ka takot na umangat eh. Natatakot ka bumagsak. Hindi ka natatakot na maging successful. Takot ka kasi may mga tao magsasalita. Pakialam ba natin sa kanila? And why do you fear yung pagbagsak? Kung ang hindi naman yun ang pinaplano mo, na ang pinaplano mo is umangat. We focus on our goal, kapatid. We focus kung ano yung kailangan natin ma-achieve. Parang ganito lang, di ba kapag andoon na sa mga horror movies, yun ang pinakamagandang example eh, or mga suspense thriller, madalas yung mga hindi focus, sila yung mga natatanggal or yung mga characters na sisigpay along the way. It's because they don't have a goal. And minamanifest na nila na ito yung magiging ending nila. Na iba yung sa'yo. Kasi meron kang goal settings, meron kang target, meron kang destination na gustong ma-achieve. And yun yung kailangan nating bigyang pansin, kapatid. Yun yung kailangan nating pagtuunan. So it's a yes, kapatid. Your emotional environment, meron tayo itong Six of Wands and the card of the Yin. Alam mo, ang dami may mga nag-encourage din naman sa'yo. Kasi Six is about harmony, Wands is about passion.
I like how people are telling you na, kunyari sabihin sa work, andun na, nakakuha ka naman ng compliments, nakakuha ka ng mga positive feedback, gamitin mo yun na inspiration mo. Ibig sabihin, may nagagawa kang tama, may ginagawa kang tama. Doon tayo sa ano, pag lago mo, doon sa nagagamitin mo yan na parang, uy, ano, maganda yung sinabi ni ganito. O, ay, nag-message si ganito, na-encourage daw siya, ganyan, ganyan. Gamitin mo yung inspiration. Minsan, ito yung masakit na, ano eh, katotohanan sa house mo eh. Minsan, kung sino pa yung hindi mo kadugo, yun yung unang susuporta sa'yo. Kung sino pa hindi mo kamag-anak, yun na magiging supporter mo. Sakit, no? Pero, reality. Pero, ang maganda nun, ilan na bang kamag-anak mo versus doon sa mga kilala mo na hindi mo kadugo. Di ba? You have a very big, kumbaga sa social media, you have a very big following. Maximize mo yun. Utilize mo para sa benefit mo. Ano ba yung hopes and fears mo kasi? So, meron tayong 10 of swords, tsaka time for a nap. Now, 10 kasi, this is the end or start of a new cycle. Swords, air, mind and intellect, and time for a nap. Literal. Miss mo na yung kama mo ba? Alam mo, wala namang masama kung pahinga-pahinga 'pag may time. Wala namang masama na bigyan mo yung sarili mo ng reward na kahit hindi tulog, eh. Minsan yung mga tipong upo ka lang sa may eto gawain ko, upo lang ako sa may tabi ng bintana, nagkakape, yosi sa katingin lang sa kawalan. Pahinga ko na yun. O yung tipong ano, basa-basa ako ng konti ng books habang yun, again, nagkakape at yosi. Yun, find that one thing that relaxes you din. Kumbaga gamitin mo yun na to expand yourself. Yung sabihin natin nood ang isa sa mga trip mo is manood sa dito sa YouTube. Then try to find something na kapag pinanood mo, madadagdagan yung knowledge mo. May improve ka. Ako, isa sa mga gusto kong pinapanood si Chef Gordon. Kasi in a way natututo ko, dapat pala yung luto ganito or puwede palang ganyan. So, nagkakaroon ako ng idea. I'm improving my skills in terms of cooking, 'di ba? So, yun lang, yung hope mo naman, eh, tamang pahinga. Then utilize it kasi makina nga, pinapahinga, ikaw pa kaya? So, in your previous chapter, masyado kang work, 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 well, understandable. Pero andun din na in your next chapter, you need to also learn how to balance things up. Ha? Ang ganda ng possible future mo. We have here is the card of the sun and to the sea. You know, the card of the sun is connected to the zodiac, literal, araw, planetary sign ng araw. While it's also connected to Leo about creativity, about the arts, and to the sea. Alam mo, yun ka na eh. Once you make these changes, once na na-achieve mo na to, the universe will allow you to have creative ideas on how na ma-expand mo yung finances mo, career mo, kung sabi ko, business to, paano mo papapadami, madadagdagan yung mga customers mo, at paano mo din yung mga customers na yun magiging regular customers mo. If it's work, how you going to improve yung mga skills na meron ka. Kunwari, BPO, dati yung HT mo, ang target, kunyari lang, ang target sa HT is 500, ikaw sa 400, you will able to find a way to lower it down, even maybe to 350. Tapos, yung quality, na-maintain mo yung quality. It is you being free and you expanding. Dagdagan i-connect natin dito yung card mo, yung ikaw, the card of death, na you are going to be in a better you.
At and once na-open mo to, Virgo, one thing I'm sure, finances will also follow. Yung opportunities for financial growth. Let's check ano ba yung final message natin mula sa mga gods and goddesses. Apak! Venus, beauty, value, and the wish to love. Now, love, madaming klase to. We have yung agape, we have eros, philos, madaming klase. Yung klase ng love. So, andoon na, with this one, it's about you centering that love sa sarili mo. Kasi andun yung punto na sabi nga ni Venus, um, tsaka yung sabi nga ni Whitney Houston pala sa kanta niya, learning to love yourself, di ba? It is yan, sige, kantahin mo siya. Which is totoo, kasi isang tanong yan eh, paano mo kayang mahalin ang iba kung yung sarili mo hindi mo mamahal? That's why a lot of people, yung mga galit, yung mga miserable ang buhay, ang hirap nilang magmahal ng iba kasi yung sarili nila hindi na kayang mahalin. Self-acceptance is one of the key words na minsan andoon yung punto niya, acceptance na ikaw mismo ay sapat na para sa sarili. Sulat mo yung bagong chapter mo. This time, isulat mo na ikaw yung bida. So I hope nakatulong po yung readings sa inyo at tandaan yung mga readings natin. They are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and like this video as well. Kung naisip po magpa-schedule ng private reading or spell works po like prosperity or banishing, you can message me po at my personal Facebook page. The link po is nasa baba sa description ng ating video. At sa mga nais naman pong suportahan ng ating channel para lumago pa po ito, you can click on the join button sa baba or the thanks button, or you can send your donation to help us using GCash or Maya. The number is in the bottom of your screen. Virgo, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway, magkita-kita tayo very soon. Mula po dito sa Latin at Benguet, kasama po ang Mikay Noodles at kaya napatulog. You have a great day and keep safe. And sana magkita tayo very soon. Goodbye for now.